So andito na po tayo sa ibabaw mga kaprobinsya. Ito na po yung sa amin, sa ano po, sa mama ko po ito. Diyan po yung pababa dyan, yun po yung binabaan nating sapa. Yan po, paikot po yan hanggang dito, ayan. Yan. Ngayon, pupunta na po, aakyat na naman po ako dun sa kabila. Dito ipapakita ko na po sa inyo. Dadaan pa tayo ng sapa. So, samahan nyo po ako. Ito po yung urnuhan namin ng niyog, kaso kailangan na siyang i-renovate kasi wala na, sira na po talaga ito. Kailangan na siyang gawa ng bago. Wala na po. Kaya gagawa na po ng bago para may mapaghuhurnuhan po ng niyog, kupra. Ito naman po ay bahay po ng tenant namin dito. Yung tao nagbabantay po dito. So ayan, may mga mangga po dyan sa ibabaw. Hanggang doon po yan, marami po yan. Saka may mga tanim din ng mga saging. So ngayon, pupunta tayo sa kabila. Tatawid tayo sa tatawid po tayo sa sapa. Yung dinaanan po natin kanina, wala pong tubig doon sa ibaba. Pero dito meron po, pero hindi siya malaking maliit lang po siya. Kung nakikita niyo po yung hose na yan, inano po yan. Yung dulo po niya nandun sa sapa, andun sa ibabaw. Bali inaano lang nila, nilalagay lang nila doon para yung tubig tumakbo po siya pupunta dito. Kasi malayo naman po kung yung paglalaba at pagligo ay pupunta pa doon sa ibabaw. Kaya ito na lang po yung nagiging solusyon nila kasi may hose. Pero medyo mahina po yung patak ng tubig ngayon, hindi kaya ng mga nakaraang nandito ako. So yan po yung liguan. Andyan. So ngayon pupunta na po tayo dun sa kabila kasi medyo hapon na. Ayan. Dahan-dahan pa rin po tayo kasi nako, medyo maputik pa po talaga. Delikado po. Ayan. May mga itong gilid po ng itong dito. Tinanim po namin itong mga puno na ito kasi depensa po dito para hindi po magano yung lupa dyan sa mga gilid. Para makahawak po yung sa mga ugat ng kahoy. Kaya di po talaga namin pinuputol yung mga kahoy na nasa yung dito sa gilid. Medyo malaki na nga po, mga mahogani po yung iba dito. Yun. Saka mulavi. Yung iba. Malalaki na po yung iba, hanggang doon po to. Diretso. So, oops, dahan-dahan lang tayo. Ayan. So, ayan. Ito po ay hanggang doon sa ibabaw. Ito po dito yung medyo mataas po dito. Kasi nandyan po sa ibabaw yan. Aakyat pa tayo. Ayan po yung sinasabi kong sapa, pero maliit lang po siya, hindi siya gaanong malaki. So ayan. Diretso po yan doon sa dinaanan ko kanina, doon sa ibaba sa kabila kasi paliko po yung pagdating doon. So ayan. Dahan-dahan. Ayan. Medyo malaki na po talaga yung mga puno ng mahogani. Ayan. Ito po ay puno po ng santol. Pero yung karamihan dito ay mga kahoy po yan. Mulabi at saka mahogani. Mahogani po.
Ayan, malalaki na po, malaki pa sa puno ng niyog yung iba. Ayan, diretso po yan doon sa ibabaw. So ito naman po, yan ay mga puno po yan ng mulabi. Yun. Tsaka mayroon din mga ibang puno, pero yung iba po dito, yung mga puno na yan hanggang doon ay hindi na po yan tanim. Yung mga dati pa po mga puno yan na maliliit pa dati, hindi lang po talaga namin pinutol, hinayaan lang namin lumaki. Kasi kung maganda siya tingnan pag may mga kahoy pa yung mga gilid ng ano, sapa. Watershed na kasi ito dito, kaya sinadya po talaga namin na hindi po namin pinaputol yung mga puno, kasi yan po ang humawak sa tubig. Pag wala na pong puno, wala, matutuyo po talaga yung tubig. Ayan. Kaya ayan po, diretso po yan, diretso yan hanggang doon sa ibabawan. Doon po yung dulo ng hose nakalagay. So aakyat tayo doon sa ibabaw, doon sinabi ko, yung pinutulan ng malaking puno ng balayong. Ayan po yung tubig, oh, maliit lang po siya, hindi naman po siya masyadong malaking ano, yung tubig. Pero pag bumabaha po ito, kaya medyo malinis po siya ngayon, kasi nadadala lahat yung mga nakatambak na mga ano dito, mga kahoy, mga damo. Kaya ayan, malinis po siya ngayon. Kasi nung nakaraan nung magdamag yung ulan na sobrang lakas talaga, kaya bumaha po. So ngayon aakyat tayo dun sa kabila mga kaprobinsya. Ayun, galing po tayo dun. Ayun po yung kurnuhan ng Cupra. So ngayon aakyat naman tayo dito sa kabila. So bibilisan po natin kasi hapon na. Ayan po, dahan-dahan kasi medyo ayan po, galing po tayo dun sa ibaba. So ngayon paakyat tayo dun, may daan naman po dito. At dito naman po sa bukid maganda po yung ano dito, basta sanay ka lang tumira sa bukid. Saka sobrang tahimik po, napakapayapa po ng lugar. Kaso po yung kuryente ay hindi pa po umabot dito. Pero sa kalaunan po nito pag may nag-request. Pero dyan po sa ibaba, doon po sa may highway, may kuryente na po doon. So diretso po tayo. Ayan po yung sapa dyan. Diretso po yan doon. Tapos paliko po doon. Para nagiging letter C siya doon sa may dulo. Mayroon din po mga maliliit na creek. Ayan. Tsaka dito. Ayan, creek po yan. So dito po tayo dadaan. Yung daanan po dito medyo tinutubuan ng damo, medyo matagal nang hindi nadadaanan, kaya medyo di na sila makita. So aakyat tayo dun sa ibabaw. Papakita ko po sa inyo kung gaano ka yung view dun sa ibabaw. Kitang kita po yung dagat dun kasi nakadungaw na po siya. So ayun, galing po tayo dun po tayo bumaba. Ayun po yung puno ng santol. Bumaba tayo dyan, umakyat tayo dito.
Yung iba po dito, yung mga saging na itong tundan at saka itong binangay po ang tawag kasi dito sa amin. Itong iba, iwan ko lang po sa dyan sa mga lugar nyo kung anong tawag po niyan. Yung mabango, sobrang bango niya pag hinog na. Pero yung iba po dito ay tanim po ito ng papa ko, yung mga bago. Itong iba tanim na po ito nung pinagbantay namin dito. Ayan. Ayan po yung view dito sa ibabaw. Andyan po yung boundaries namin dun sa kabilang lupa, yung dun sa ibabaw. Ano na po yun, pinsan na po ng mama ko yung ano na, relatives din po namin yung may-ari dun sa ibabaw. Pero yung boundaries ay hanggang dyan lang po, diretso po yan sa kabila. So diretso lang po tayo. So dito ay makikita na po yung dagat. Ayan po.